President BBM ay pabida po, no? Ibinibida po ni BBM na parang siya po talaga yung ano, no, yung lumulutas ng ating suliranin. Yung suliranin po natin sa tinatawag nating corruption. Parang siyang na ngayon ang bida talaga no. Pag-uusapan din po natin, ito po si Clavio, talaga po yung mga media natin, no, tulad po nito ni Arnold Clavio, talamak na talamak po yung pagpapakalat ng mga tinatawag nating anong tawag doon? Tinatawag po nating kasinungalingan, no? Dito po sa nagdaang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo, nagpapakalat po ng kasinungalingan itong si Arnold Clavio. Kaya kayong mga taga-Iglesia ni Cristo, hindi ko po kayo inuudyokan, no, kaya lang sa sobra-sobra naman. Alam po ninyo yung naganap, no? Alam po ninyo na yung mga Iglesia ni Cristo wala pong makakagamit. Ako personally hindi po kayo nagagamit ng kung sino. Etong mga to, akala nila ang dali lang gamitin ng mga Iglesia ni Cristo sa mga kapakanan ng kung sino. Mahirap po. Alam niyo po yung mahirap na lang magsalita kami, naroon kami, 'di ba? Alam niyo po yung Iglesia ni Cristo, kinakailangan po magtapat po kayo sa kanila, no? Kasi sinita nga kami ron sino po kayo? Kasi alam nila yung mga Iglesia ni Cristo member, sabi namin kami po ay mga Duterte vloggers. Kaya po kami narito ay dahil inimbitahan niyo kami. Kaya po kami narito sa inyong pagtitipon dahil inimbitahan nyo kami. Sabi nyo, welcome ang lahat ng mga anti-corruption o yung mga nananawagan ng transparency. Kala nyo, yung mga Duterte pupunta doon tapos mai-impluwensyahan yung mga Iglesia ni Cristo. Anong klase? Utak meron yan. Pucha hindi nga kilala. Yung mga Iglesia ni Cristo, hindi po kilala niyan yung mga Duterte o mga parang mga tangang po. Yan ang problema ninyo Pumunta kayo sa rally ng Iglesia ni Cristo at makikita nyo kung gaano ka-organize sila. Hindi po pwedeng pumunta kayo ron at influensyahan nyo sila, sasabihin nyo na katarantaduhan nyo. Okay, yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tuloy-tuloy po itong mga media natin na makapagsalita lang po, mema lang ba? No? Ito, okay. Unahin na natin to si Clavio kasi yung mga ibang media ganun din Tuwan-tuwa sila, pinakapakalat nila na parang bidang-bida na si BBM Okay, pinupolitika na ng ilang grupo ang kampanya kontra katiwalian na ang layunin ay maagawang kapangyarihan sa pamamaraan labag sa saligang batas. Alam mo Clavio, sa pagkakaalam ko, ipaalala ko lang ikaw ang nananawagan ng labag sa batas. Paalala ko lang to sa iyo, ito tweet mo to Baka nakakalimutan mo hindi kami nananawagan ng labag sa batas. Ikaw ang nananawagan ng labag sa batas, Clavio. Para baka hindi mo na naunawaan. Nasa na ba? Paano ba ako makakarating sa dati nito sinabi? Ikaw yung nananawagan, Clavio, hindi kami. Ikaw yung nananawagan na pag nag-military takeover, ang panawagan mo ay si Ramon Ang at saka yung mga oligarko ang mamuno sa Pilipinas. Yan ang illegal dahil nakalagay sa konstitusyon, pag umalis, nag-resign, bumitaw o kung ano pa man na deklara na hindi nakarapat-dapat sa pwesto ang Pangulo, ayon sa saligang batas, Vice President. Kami pa ba? Kami pa ba ang mananawagan na illegal? Gusto nga namin si BP Sara maging presidente. Kami pa ba lalabag dyan? Ikaw ang lumalabag. Yung sinasabi mo na lumalabag yung mga nagrarally, nakalagay po sa saligang batas ng Pilipinas na pwede po, no? Live para mambudol. Ako ba nambubudol sa'yo? Kami po ay sumusunod po, karapatan po ng mga Pilipino, kasama po sa Bill of Rights ng mga Pilipino yung magpahayag po. Hindi mo na naman naiintindihan. Kasama po yan sa
Napakalegal. Napakalegal po ng pagpapahayag. Ito muna, baka sabihin mo, Arnold Clavio, kami yung kami yung nananawagan ng bakit ba napupunta ako sa iba? Hindi kay Arnold Clavio. Ayaw na nila ipakita yung mga latest lang. Okay. Ayon kay Clavio, ngayon, mga sinasabi ni Clavio ngayon, eto po. Pakinggan natin si Clavio. Hindi, yung una muna, papakita ko po na sinasabi mo, illegalista kami Kami yung nananawagan ng illegal Eto. Eto yung panawagan mo na illegal. Eto. Hindi pala. Sandali lang po, pasensya na kayo. Wala ako sa kuta ko, kaya medyo nahihiwagaan tayo. Ito illegal mong panawagan. Maraming sektor ang hindi naman tanggap na ang papalit sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay si BP Sara. Si BP Duterte may sariling kinakaharap din na issue ng katiwalian sa maling paggamit ng confidential fund. Sino may sabi? Sino may sabi na may kinakaharap pa siya? Arnold Clavio. Di ba? Nanloloko ka na ng tao. Fake news yan. Bakit hindi mo sabihin, Arnold Clavio, bakit hindi mo sabihin na si BP Sara ay cleared na sa COA? Ayaw kasi nilang ipaalam sa inyo na cleared na po si BP Sara sa sinasabi nilang maanumalyang confidential fund. Di ba? Kung yung dito nga po, meron ng testigo nagsasabi na nagbigay kami kay Martin Romualdez, hindi pa tinatanggap Ayaw pang tanggapin ng ombudsman, kinakailangan pa raw manumpa si Gutesa sa ombudsman bago tanggapin yung kanyang sinasabi. Sino po ang nagsabi na kinurakot o binulsa ni BP Sara yung confidential fund? Hanggang ngayon wala. Walang ebidensya, wala ring testimonya na nagsasabi na si BP Sara panay lang po, panay pasaring. Dahil hindi pinapaliwanag, ganito lang po gusto nila yung palabasin Dahil hindi pinapaliwanag, hindi naririnig ni Clavio yung paliwanag, therefore mayroon siyang katiwalian. Sino po ba nagpaliwanag ng confidential fund? Kung susundan natin yung logic mo, Clavio, may katiwalian si BBM sa confidential fund. Hindi niya pinaliwanag May katiwalian yung DND. May katiwalian lahat. Lahat ng may confidential fund kasi wala nagpaliwanag kahit isa. Hindi nyo na kayang bulahin ng mga tao. Araw-araw namin sasabihin na fake news kayo. Pag sinabi nyo may katiwalian si BP Sara dahil ayaw niyang magpaliwanag sa'yo, sino ba nagpaliwanag sa atin sa media ng paggamit ng confidential fund? Wala. Kasi confidential. Alam na ng mga mamamayan yan. Pag confidential, bawal mong ipaliwanag. Once and for all, Badong, pakiulit lang. Anong mangyayari pag ibinulgar mo saan mo ginamit yung confidential fund? Kakasuhan ka. May kaso ka. Binunyag mo yung confidential. Anong mangyayari kaya, Badong? Halimbawa lang, Badong, yung mga si BP Sara, pinaliwanag niya yung confidential fund. Di yung mga nagsasabing ipaliwanag niya confidential fund, sila rin yung magkakaso sa kanya. Bawal pong ipaliwanag. Bawal pong i-divulge kung saan mo ginamit. Confidential nga Alam niyo po ba, kahit sa US nga pag may nakatatak na confidential, bawal mong basahin. Alam niyo ba yon? Pag may tatak confidential, kahit nasa harap mo na, bawal mo pang basahin. Kahit presidente ka pa ng Amerika. Eto ang sinabi mo na illegal. Si BP Duterte may sayan. Kung pansamantala magte-take over ay ang militar at ililipat ito sa pribadong sektor, pabor ba kayo ng caretaker muna ng gobyerno si Ramon Ang ng San Miguel, Manny Pangilinan ng First Pacific at PLDT Ricky Rason? Ikaw ang nananawagan na mag-take over yung militar, wag paupuin si BP Sara at ibigay kay Ramon Ang. Ikaw ang illegal. At hindi lang ikaw, pati si Constantino at lahat ng mga taga-medyang bayaran. Ngayon, ano yung sinasabi ngayon ni Arnold Clavio? Anong kasinungalingan na naman ang sinasabi ni Arnold Clavio? Pakinggan nyo po ito, mga Iglesia ni Cristo. Ginagawa po kayong tanga ni Arnold Clavio. Bigo ang kampo ng Duterte na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos at agad na iluklok si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Di ba?
Pareha si Arnold Clavio ng dialogue ng mga loyalista. Ano yung sinasabi lang nila? Well, presidente pa rin si BBM kahit na anong gawin nyo. 'Di ba? Kasama ka rin Clavio. Wala kayong may pagmalaking ginagawa ni BBM, basta presidente pa rin siya. Yan ang mga walang katuturan. Napaghandaan ng intelligence network ng Marcos administration ang destabilization effort ng Duterte camp para makabalik sa kapangyarihan. Pinagbibintangan mo, Clavio, na may destabilization effort ang Duterte camp. Patunayan mo yan. Na Duterte camp nagdi-destabilize. Ang tapang, no? Kasi paano hindi tatapang yan? Backer niya, di ba? Backer niya, taga Malacanang. Eto pa po. Eto, kapit po kayo mga Iglesia ni Cristo. Grabe, no? Sabi mo, destabilization ng... Rally po yung ginawa namin, hindi destabilization. Eto po, may ugnayan po dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Makinig po kayo maigi mga Iglesia ni Cristo. Eto ang sinasabi sa inyo ni Clavio. Sa impormasyon na ibinahagi sa inyong lingkod. Sinong impormasyon yan? Sadyang ginamit ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para maipakitang mayroon silang bilang para patalsikin si BBM. Iglesia ni Cristo, ginamit daw kayo ng mga Duterte camp para patalsikin si Marcos. Ginamit daw kayo. Ulitin ko baka mali ako ng pagkakabasa eh. Una niyang tema, napagandaan ng intelligence ng Marcos admin ang destabilization effort ng Duterte camp para makabalik sa kapangyarihan. Di ba? Susunod, sa impormasyon na binagi sa inyong lingkod, sadyang ginamit ang mga miyembro. Ginamit daw kayong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para maipakitang mayroon silang bilang para patalsikin si PBBM. Ginamit daw kayo. Sabi ni Arnold Clavio, ginamit pala namin yung iglesia, bakit wala sila sa EDSA? yung mga leader ng Duterte naroon sa EDSA. Ginagamit pala namin yung iglesia bakit wala sila dun sa EDSA? Bakit naroon sila sa Quirino Grandstand? Kasi inutusan sila ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ang rally ng Iglesia ay sa Quirino Grandstand, hindi po sa EDSA. Lantad na lantad ang kasinungalingan mo, Arnold Clavio. Wala nang pakialam si Arnold Clavio Very willing magsinungaling sa ngalan ng pera. Pucha, kung ako lang, kung manggagamit lang kami, bakit sa Quirino Grandstand? Yung dami na yun ng iglesia, kung sa EDSA yan, EDSA Revolution na yan. Pero nabigo silang kumbinsi na nakakaraming kaanib ng Iglesia ni Cristo na sumama dahil malinaw ang naisin ng pamuno nila na simula pa lamang hindi kasamang pagtanggal kay PBBM sa pwesto. Hindi raw namin kayo nakumbinsi. Hindi po nakakaunawa to si Arnold Clavio Yung Iglesia ni Cristo, pamunuan nila yung nanawagan o tagubilin. Hindi nakakaunawa to Si Arnold Clavio, sabi niya, hindi raw namin nakumbinsi yung maraming Iglesia ni Cristo para sumama sa rally. Yung Iglesia ni Cristo, sumasama yan sa rally dahil sa tagubilin ng kanilang pamunuan o kung ano man po ang tawag doon. Sumusunod po sila sa kanilang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po sa mga Duterte. Alam po ninyo, wag na tayong magbulahan. Si BP Sara, nagdeklara na po yan. Nakita nyo ba sumama si BP Sara sa rally ng BBM Resign Rally? Hindi. Bakit? Sabi ni BP Sara, walang baliwalayang panawagan ng BBM Resign dahil hindi kailanman magre-resign si BBM. Kaya lang ang ginagawa mo Arnold Clavio, ay nilulokon mo. Nariyan buhay na buhay yung mga Iglesia ni Cristo. Walang makakapanggamit. Ako, sa totoo lang sino ba namang may ayaw? Diba? Ang dami po ng Iglesia ni Cristo. Sino bang may ayaw na Duterte na sila'y manawagan ng BBM Resign? Hindi mo sila masasabihan kung ano ang gagawin nila sa buhay. Kami po ang pumunta ron dahil gusto namin makiisa sa mga taga-Iglesia ni Cristo. Hindi po baliktad. Hindi po Iglesia ni Cristo nakikiisa sa amin. Buang-buo. Tignan nyo pambobola.
Wala rin ito naging epekto at nagdulot pa ng galit sa nag-organisa ng kilos protesta ng INC dahil lumisi ito sa paksa at tema na transparency, accountability at justice. Hindi ko na po maintindihan to si Arnold Clavio. Hindi po namin kayang kumbinsihin yung mga Duterte supporter, hindi po kayang kumbinsihin yung mga Iglesia ni Cristo. Kami po nagpunta ron, wala po kaming BBM resign. Yung mga nagtangka po magpunta ron, ginalang po yung Iglesia ni Cristo. Wala nga po silang sinasabi tungkol sa Iglesia ni Cristo. Rally nila yun. Rally po ng Iglesia ni Cristo, yung doon sa Luneta, kaya sila po yung masusunod sa rally nila. Di ba? Nililinaw lang po natin ha. Kasi eto si Arnold Clavio, ginagalit kayong Iglesia ni Cristo laban sa amin. Kayo po nakakaalam na naganap sa mga rally. Kayo po ang nakakaalam kung meron po nagdidikta sa inyo sa rally. Iglesia ni Cristo, madidiktahan mo ng gagawin. It's either pumunta ka ron, sumunod ka sa patakaran nila. Pag sinabi nilang walang BBM resign, walang BBM resign na magrarally doon. Rally nila yun eh. Yung pulis nga, narinig ko, naroon talaga mismo ko nung nananawagan. Yung mga pulis po na pumapasok sa amin, lalo na yung may mga baril, doon lang po kayo sa pwesto nyo. Sabi ron sa mikropono sa Iglesia ni Cristo rally. Naroon ako ng umaga eh. Kaya hindi po kami nagtagal doon, hindi dahil sa ayaw namin makaisa. Gusto po namin ihatid yung rally. Kaya lang, walang signal. Wala pong signal doon. Yan na, huwag ka mambubola ng mga Pilipino, Arnold Clavio. Buhay ka pa, sinusunog ka na. Kaluluwa mo. Huwag po kayong maniniwala. Sa bagay, yung iglesia po, hindi nyo mapapaniwala na may gumagamit sa kanila. May narinig na po ba kayo na umangal na Iglesia ni Cristo? Na ginamit po kami ng mga Duterte. Sa imahinasyon lang yan ni Arnold Clavio at ng mga bayarang media. Okay, punta na po tayo rito sa, naku, bida na naman si BBM. Alam nyo, tuwan-tuwa to si BBM eh. Eto po sabi po ni BBM to. Ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ito yung listahan na may arrest warrant na. Okay na, tama ka na. Si Saldico po at saka 17 pa. No? Si Saldico at 17 pang mga miyembro ng kanyang korporasyon. Ano na po, may warrant of arrest na. Ano po sabi ni BBM? Ako ang nagsimula, ako rin ang tatapos. Pwede namang ikaw ako ang nagsimula, ako rin ang huling ako rin ay magpapakulong. Mas magpapalakpak. Alam mo, Mr. President, sa totoo lang po, it's all about timing, no? Kung yan ginawa mo, kung yan na warrant of arrest ay natupad yan, kasi ganito po ang panyanyari, no? Saan po nakabata yung warrant of arrest na yan? Saan pong kanino pong testimonya? Hindi ba kay Gutesa? Hindi ba nung lumantad si Gutesa, imbis na pangalagaan nyo si Gutesa o pahalagahan ninyo, ano po ang ginawa nyo kay Gutesa? Di ba siniraan nyo? Di ba sinabi nyo si Gutesa peke yung kanyang notaryo? Tapos meron pa kayong tinatawag na Palsis 1, Palsis 2, Palsis 13, 4, 5, kung ano-ano. Pinasasama ninyo. Yung Diskaya. Na paulit-ulit na nagsasabi na si Saldico ay isa sa mga utak.